Yun mga bossing, what's up? Bali, welcome back to my YouTube channel. Sa mga nagtatanong nga pala kung paano mag-cube-sealing mga bossing yan, kung nakita nyo, kung paano nga ba daw yung diskarte ko pag nagko-cube-sealing ako. Yan mga boss, bali dalawang cube-sealing nga pala yung ginawa natin dito sa living room, tsaka dito sa kusina yan mga boss, kung nakita nyo. Kahit wala pa pong pintura is napakaganda na po yung gawa natin mga boss. Kaya sa mga gustong malaman, tsaka matuto, tapusin nyo po yung video na to mga bossing. Maraming salamat. Ganito po talaga dapat mga bossing pag naglalagay kayo ng mga hanger para dun sa crane channel natin, para maging matibay siya mga boss. Yan kung nakikita nyo, yung sa gitna natin is diretso po siya. Tsaka bago natin ikinapit dun sa mga 2x6 natin na kahoy mga boss, matibay po talaga yan. Tsaka kailangan mga boss yung, at kung nakikita nyo mga bossing, yung yan naka 90 degree po tayo dyan. Tsaka itong sa kabila din is naka 90 degree. Bali yung gitna natin yung diretso lang. Para matibay po talaga siya, hindi siya sumayaw mga bossing. Yan po yung magandang diskarte pag naglalagay tayo ng hanger mga boss. Yan, at saka yung diskarte ko nga din pala dito. Yan kung nakikita nyo sa metal paring natin mga bossing, dahil cube sealing nga to, i-finold ko na lang po paibaba kasi nga wala tayong mapagkapitan dun sa taas, kasi kung nakikita nyo butas po siya. Drywall po kasi ito mga boss, plywood po yan, naka-double walling, kaya hindi tayo makakapag pako dun sa taas kasi gawa nga ng butas yan mga boss. Kaya yung diskarte ko na lang, dahil metal stud nga yan, iniribits natin yan, binarina natin, tsaka ikinapit dun sa metal stud na naka horizontal mga bossing. Yan kung nakikita nyo sa camera. At saka dito sa kabila mga bossing, yan kung nakikita nyo, dahil may kahoy nga tayo dyan, bali yung diskarte ko rin dito is pataas naman yung pagkaka-fold natin o pagkakatupi, kasi nga may pagkakapitan tayo na kahoy dyan. Tsaka kung pababa yung tupi natin yan o yung pagkaka-fold, mahirapan tayong magpako dito sa concrete. Yan mga boss, kaya pataas yung ginawa nating pagkakatupi dyan mga boss. Yan. At yung pagkakabit din natin mga bossing ng W clip, yan, hakya tayo para mas makita nyo. Yan mga boss. Yan mga bossing, bali naka-double po siya yung pagkakabit natin ng W clip. Yan, baliktaran po yan mga bossing. Yan mga boss, baliktaran po yung pagkakabit natin ng W clip dyan. Yan, baliktaran. At saka kailangan natin tong i-rivets mga bossing. Yan, kailangan natin tong i-rivets dito, tsaka dito, magkabilaan para mas matibay siya. Yan mga boss, kailangan naka-double po talaga yan. Yan kung nakita nyo, double po yan mga boss. Pero itong iba, yan kung nakita nyo, hindi ko pa po nalagyan, pero lalagyan natin yan. Kailangan naka-double po talaga yan. Tsaka yung hanger natin, kung nakita nyo, tag-tatlong rivets po yung inilagay natin dyan. Yan kung nakita nyo, naka 90 degree. Baka magtaka kayo mga bossing na makikita yan sa pag nag-sealing na tayo. Hindi po yan makita kasi matakpan nga yan dun sa design natin na cube. Katulad nito mga boss, bababa tayo para mas makita nyo. Yan mga boss, kung nakita nyo, may cube tayong ginawa dito. Yan, cube sealing din po yan. Yan po yung magsilbing design niya, kaya matakpan yung i-finold natin, gaya nga dito. Yan mga boss, matakpan yan kasi nga may design tayong cube. Tsaka yung ilaw is papalitan pa natin yan, temporary lang muna natin binutasan. Tsaka sa mga hindi pa alam, yung standard na pagitan sa pagkakabit natin ng mga metal paring is every 16 inches po yan mga boss. Tsaka kung napansin nyo, yung sa gilid nya is masyadong madikit na, tsaka dito sa kabila, kasi yan po yung tatamaan natin para dun sa design natin ng cube mga boss. Kaya hindi ko na dinikit dito sa gilid. Tsaka yung standard sa pagkakabit natin ng crane channel is every 3 feet po yan mga bossing. Yan. Every 3 feet po yung pagkakabit natin ng mga crane channel. At dito nga pala mga bossing, kung nakikita nyo is nakapaglatag na po kami o nakapagkabit na kami ng
plywood. At saka ito po yung sinasabi ko na every 16 inches ngayong paglalatag natin ng crane channel. Bali naglalagay lang tayo mga boss ng nakarisontal na metal paring every 8 feet po mga boss, kasi yan po yung pagtatamaan natin dun sa rivets natin mga boss, para doon sa idudugtong natin na plywood mga bossing o hardiplex. At pagkatapos natin mga bossing na ikabit na yung mga plywood natin o hardiplex dun sa high ceiling natin mga boss, yung isusunod natin ikakabit dito is yung mga metal paring na didikit natin dun sa may high ceiling natin mga boss. Kailangan din is nakatama po yung mismong blind rivet natin dun sa mga metal paring natin. Yan, kung nakikita nyo is saktong sakto po yan yung mga rivets natin dun sa metal paring, para doble po yung kapit nya, para mas matibay yung ginagawa nating design na cube mga boss. At yung sukat nga pala niyan galing dito sa wall is 30 cm. Tsaka ito naman, yan na po yung finish ng cube natin, 40 cm po yan. Paikot yan mga boss, ganun po yung diskarte lang na kailangan yung gawin. At yung mga kulang na nga lang pala nito na ikakabit natin mga boss is yung mga brace nya, yung magsisilbing pampatibay ng cube natin, para hindi na po siya gumalaw yung mga metal paring natin mga boss. Maglalagay tayo dito ng mga horizontal tsaka vertical na ikakapit natin doon sa taas na metal paring mga boss. At pagkatapos natin mga bossing na matapos yung paglalatag natin o pagpipraming para doon sa cube natin, ang kailangan po natin isunod dito mga boss is yung partition nya po, para hindi tayo mahirapan. Papakita ko sa inyo mga boss bakit yan yung kailangan nating unahin. Yan mga boss, para po malagyan natin ng wall angle mga bossing. Yan, kung nakikita nyo, akyat tayo para mas makita nyo ng mas malapitan. Yan mga boss, bali yung corner kasi nito mga bossing is nalagyan natin ng wall angle para maging matibay po siya. Yan mga boss, naka-rivets po yan. Bali sa likod po tayo naglalagay ng wall angle mga boss, bago natin ni-rivets para matibay po. Ganon din po yung diskarte na ginagawa natin doon. Kailangan mga boss, bawat corner is nalagyan natin ng wall angle. Kaya kailangan talaga na mauna tong partition natin bago tayo maglagay ng takip dito at saka dito mga boss. Kasi mahirapan na tayong maglagay ng wall angle dun sa corner pag inuna nating takpan to dito sa ilalim. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. At katulad nga mga bossing ng sinabi ko kanina, kailangan po nating unahin sa pagkakabit ng plywood o yung magsisilbi niyang partition dun sa loob mga boss, bago natin susunod dun sa ilalim. Pagkatapos is yan na pong maliit mga bossing na magsisilbing takip ng metal paring natin. Tsaka yan din po yung magsisilbing pagtataguan dun sa ikakabit natin na cube light mga boss. At ito na nga pala mga bossing yung itsura niya nung natapos na natin yung ginagawa nating cube ceiling. Yan mga boss, at saka naikabit na nga pala din natin dito yung mga ilaw dito sa living room tsaka doon sa kusina mga boss. Kaya kung nagustuhan nyo nga pala mga bossing yung video ko na to, at kung nakatulong sa inyo, baka pwede yan pong makahingi ng kunting pabor, pa-like and share naman po ng video ko, tsaka pa-subscribe na rin dito sa munting channel ko sa YouTube. Maraming salamat mga bossing.